Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Leo mula November 24 to 30, 2024? Pwede nangyari na to, mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo, itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Teka, katinailan ko. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading. Kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up yung energy. Walang masama kung panonoorin nyo ang sun, moon, at rising sign ninyo. Kasi baka alin man sa mga yun ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, ang bida natin ay nanay. Nanay, businesswoman, yun lang. So, ano to? Oh, bakit may 2 of Pentacles? Ito maganda, oh. Pero wala namang negativity dito sa mga cards na lumabas. So, probably balance to sa pagitan ng career at personal life. Wala namang problema kasi nandito yung ano, 5, ano ba to? Hierophant. Mananatili ang commitment. Sa isa't isa. Kung in a relationship. Paano kung hindi hindi siya in a relationship? Pwede rin pala itong married woman. Paano kung hindi siya in a relationship? Di yung commitment niya na doon sa mga anak niya. Okay, doon lang siya kasi tatama. Nanay, married woman, business woman. Okay? Kung in a relationship, nandun pa rin yung loyalty. Kasi nga commitment to. Sa week na to, wala namang problema. Kung walang asawa, pero may anak, adi doon, yung commitment niya. Masaya naman siya dahil fulfillment to. Oh. The world natin. Yun ang mahalaga. Diba? Masaya ka. Kasi may ibang tao na nasa kanila na ang lahat-lahat ng dinidesire ng tao. Fame, money, success. Pero di pa rin sila masaya. Okay? Kaya ang importante masaya ka. Regardless kung anong meron ka. Kaya dito, maganda na nasa card nyo tong the world na parang masaya kayo kahit anong meron kayo. Feeling accomplished pa rin kayo. Pero sa dami nga ng cards dito, ang katabi niya ay Hierophant. So, maganda takbo ng relasyon. Diba? Eto, katabi niya, 2 of Pentacles. So, yung fulfillment, in a way, na kaya niyang i-balance ang kung anong darating sa buhay niya. Whether task yan, career, love, kaya niyang i-balance. Ano siya dito? Para siyang manager, magaling siya mag-manage. Sabihin natin flexible. Magiging flexible tong babaeng to. Sa pagharap ng mga iba't ibang klaseng challenges. Magiging successful naman siya kasi maganda tong katabi naman nito ito, Queen of Pentacles. So, ang Queen of Pentacles natin siya yung card ng contentment. Kaya nga nakaupo na lang siya. Contented sa kung ano meron siya. Maasahan siya kasi may pera siya.
practical siya kasi nakapag-save siya ng money. So, ganun yung energy dito. Di ba? Maganda. Hindi yung reading natin. Pero again, naglalagay ako ng tao para hindi kayo malito. Okay? Para may idea kayo kung tatamaan ba kayo. Hindi. So, kung di mo to para sa inyo, di ba ka para sa someone na malapit sa inyo? Sabi natin lalaki ka. Lalaki yung nanonood. Dito yung person niya kung may karelasyon. Ngayon, kung wala siyang karelasyon, di nanay niya yan. O kapatid, kaibigan na malapit sa kanya. Okay? Ganun lang yun. Ngayon, kuha ba tayo ng ibang information? Tingnan natin ano pang masasabi dito. Oh, they'll be back. Oh. So may someone na magbabalik sa buhay ninyo. Ano kayang pakay? Diba? Anong reason? So, lagay natin to dito. Medyo malayo. Para magkaroon tayo ng space. Dito na lang to. Anong reason? At magbabalik ang taong ko. Anong information ang makukuha natin? Well, may someone na ano to? They'll be back. Tapos ito. Ano to? 8 of Cups. Parang ang dating kasi, yung mensahe ay mula sa someone na iniwan kayo sa ere. Na parang bang mag-initiate siya ng action dito na makipag-ayos. So, ganun ang dating. Someone na nang iwan, biniray kayo o ginost. Kasi walking away card to eh. So, literal na may someone na umalis sa buhay nyo na sila rin yung babalik. So, ang motibo, makipag-ayos. Anong nangyari ba sa past? Bakit sila nag-away? Para may idea man lang kayo. Kung para sa inyo ba itong reading o hindi? Kasi ano eh, ang dating karoon ng crush yung iba sa inyo eh. Ewan ko kung sino, kung kayo ba to o yung person niya. Basta doon sa kasi mukhang relationship reading siya eh. Dahil sa Ace of Cups. So, para siyang nagkaroon ng new love. May competition dito. Oh. So, pwedeng pinagselosan o third party. So, anong reason bakit nagkaroon ng someone else? Ay dahil may na-attract dito. Okay, na-attract siya sa third party dahil mayaman siya, stable ang job, permanent sa job, may position, maganda takbo ng career niya, pera, ganon, na parang inirahan niya siguro. Ayun, may benefit siyang makukuha doon sa third party, kaya siya na-attract. Okay? Siguro power, kung may position, diba? Ganun eh. Mayaman siguro. O lisensyado. Expert sa ginagawa niya. Na parang na-amaze yung someone kaya ginawa niyang third party. So, ganun eh. May third party nangyari. Kasi rivalry na to. Dahil sa presence nito. You love rivalry. Ito yung pinagmulan ng away. Na-attract yung isa doon sa third party dahil sa influence na meron siya. Yan eh. Pero hindi ba siya 10 of Pentacles? So, pag 10 of Pentacles, mayamang-mayaman na siya, meron siyang sariling yate.
Di ba? Mahal yun. Sarili siyang building. Sarili siyang kumpanya. Sobrang yaman. Ito kasi mo like, ano lang siya, manager. May mataas na posisyon. Manager, supervisor, yung mga ganun, mataas na posisyon. Leader. Pero hindi siya yung may-ari ng kumpanya. May mataas lang siyang posisyon o malaking salary. Kung wala man posisyon, kasi may ibang trabaho, di ba? Hindi naman kinakailangan na malaki, mataas. Hindi naman kinakailangan ng posisyon para tumas ang sahod. So, anong example niyan? Yung sa call center, di ba? Yung, lalo na kung ano, ang trabaho niya ay taga-receive ng emergency, mga ganun. O sales agent, di ba? Malaki sahod ng sales agent, lalo na kung marami siyang nabenta na product. O literal, malaki yung quota niya. O, so ganun. So case-to-case basis ng pinagmulan ng salary. Basta ganun. Pinarahan lang nung nag-cheat dito, yung third party. Pero mukhang maghihiwalay sila eh. Kasi, magbabalik na eh. Gusto makipag-reconcile dito. Anyways, ito yung zodiac sign. Para magka-idea naman kayo. Okay? Para sa inyo ba itong reading o hindi? General reading to. Ito ang possible zodiac sign ng X. Ng Leo. Sagittarius. Gemini. O Aquarius. Ngayon, saan ba yung isa pang deck? Ano yung huling deck natin? Ang masasabi nitong deck na to, extra message or advice sa week na to, heart. You begin to feel your heartbeat faster when you are close. Well, may realization dito. In a way na parang ma-realize niya na gusto niya na itong taong lagi niyang kasama o yung lagi niyang kausap. Kasi biglang bibilis daw ang tibok ng puso pag magkasama sila. Di mapapall in love yung iba sa inyo sa lagi nilang kasama o kausap. You kasi you. So, kayo yung sinasabi kong mapapall in love. Hindi naman someone else mapapall in love sa inyo, kundi baka may makrush yung iba sa inyo. May makrushan. Okay? Ma-fall in love sila sa someone na lagi nilang kausap. O kasama. Yung iba sa inyo ay baka magkaroon ng crush. Ngayon, power. The power of love is like a magnet drawing souls together. So whether single o in a relationship, basta may partner sila o paano natin isasama yung single? Sabihin na lang natin para to sa mga nasa relationship dahil mahirap kung sasama pa natin single. Relationship na lang. Na parang mamamagnet kayo sa isa't isa. So sa week na to, asahan natin na yung mga in relationship ay laging magkasama. Asahan natin ang quality time, bonding. Paano nga kung single? Dun sa crush kanina, kung sasama natin, so parang gusto niyo lagi niyo kasama yung crush niyo. Ganun dati, parang mamagnet kayo doon. So, depende. Okay? Depende sa tao kung single o in a relationship. Pero sana naman, di ba? Doon tayo sa nasa tamang direksyon. Di ba? Kung magkaka-crush. Yung single din, di ba? Mahirap pag may sabit. But anyways, power of love na kasi to. Kaya mas applicable siya dun sa in a relationship.
Ito ang huli, spiritual. Your spiritual journey is beginning. So, ibig sabihin, ma-reawaken ng topic ng spirituality sa iba sa inyo. Malawak kasi yan. Yung spirituality. So, yung iba, tulad nito, divination. Baka makailigan nyo tong topic ng divination, religion, o kung ano pang spirituality, ang hirap nga eh. Hanapin nyo na sa internet. Tatagal ako. Basta ganyan. Anything na may kinalaman sa spirituality, ma-awaken yan at doon na magsisimula ang journey nyo. Para mas lalo nyo makilala ang sarili nyo. Sa tulong ng spirituality. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po.